Mga kapatid at mga kaibigan na tumatahan sa buong sanlibutan, patuloy nating tanggapin ang napakadakila at banal na pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Tunay nga, mga kapatid at mga kaibigan, na kapag dumating sa atin ang pagbati ng Espiritu Santo, ibig sabihin mga kapatid, ang Panginoon ang lahat ng may kaparaanan upang igawad sa kanyang bayan ang banal na kapayapaan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya nga kung tayo nakakarinig ngayon mga kapatid at mga kaibigan ng mga banta ng pananakot at mga banta ng pananakop na nagbibigay sa atin ng kabagabagan, alalahanin natin na ang Diyos sa panahong nakalipas hanggang sa panahong magpapawalang hanggan, mga kapatid, siya ang nagbibigay lagi ng tulong. Siya ang sumasaklolo sa kanyang dakila at banal na bayan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya sinasabi po sa kasulatan, mapalad ang isang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Amen po, mga kapatid. Kaya nga sa panahong nakalipas, ang Panginoon ang sumasaklolo sa kanyang bayan. Kaya nga sabi dito sa aklat ng mga awit, mga kapatid, ang Panginoon ang aking kalakasan, ang aking kalasag, ang aking puso ay tumiwala sa Kanya at ako'y nasa klolohan. Kaya't ang aking puso ay nagagalak na mainam at aking pupurihin siya ng aking awit. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kapayapaan ay sumating lahat mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat ang Panginoon kailanman hindi magpapabaya sa kanyang bayan na hiniram niya buhat pa ng una, mga kapatid at mga kaibigan, at nahahandang mahayag sa kaluwalhatian sa panahong darating. Amen po mga kapatid, patuloy tayong magsilawit sapagkat tayo bahagi ng bayang hiniram ng ating Panginoon Diyos. Ang Diyos ang humirang ng bayan. Patuloy natin ikagalak na ipahayag mga kapatid. Ang Diyos ang humirang ng bayan, nakasakdalan ng kagandahan, at dito siya'y tataan, magpakailan pa man, sapagkat kanyang iniling dadahong paningaan. Inilagay niya ang haring pinagsasalitan sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon. Pinupuri siya at sinasamba, inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, matupang kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Hallelujah. Kay palad ng isang bansa na ang Diyos ay ang ating Panginoon na tumatahan sa kanyang banal na bundok ng Sayon. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Patuloy natin ikagalak, ihiyaw sa buong sanlibutan ang hari
ng lahat ng mga bansa. Great and marvelous are thy works. Ipahayag natin mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee. For thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Patuloy tayong madalas na magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Ihiyaw natin mga kapatid. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever, forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Hallelujah. Mga kapatid, patuloy tayong itaas ng ating dalangin sa ating Panginoong Diyos. Ama naming Diyos na puspos ng pag-ibig, ng kahabagan, ng awa, nagagalak kaming patuloy, Ama, na itaas sa iyo ang aming dakilang pagluwalhati, pagpupuri, pagpapasalamat sa iyong dakong luhan sa sangkalangitan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat aming naaalala na kung paanong sinakluluhan mo ang aming mga magulang sa panahong nakalipas, sa panahon ng pangangailangan, sa panahon ng kabagabagan. Nagagalak kami, Panginoon, sapagkat aming nabubulita na patuloy na ikaw ang namamagitan sa iyong bayan, kung gaya't kami walang takot na patuloy na ipahayag ang mabubuting balita sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Amen. Nagagalak kami, Panginoon, sapagkat nagtindig ka ng iyong mga tunay na likod upang maging dalisay na daluyan ng iyong katwiran, upang ito'y maipamahagi sa lahat ng mga taong tumataan sa buong sanlibutan, upang ang kapayapaan ay malagay na sa puso't isipan ng lahat ng mga taong nagsisipagnais
na magsipamuhay ng ayon sa iyong dakila at banal na kalooban. Amen. Salamat Panginoon, ang aming kalakasan na ikaw din ang aming kalasat, ikaw din ang lahat ng gumagawa ng kaparaanan upang tawagin mo, piliin mo lang ang lahat ng mga tao o sino mang tao na magiging bahagi ng iyong banal na iglesia, ng iyong banal na bundok ng Sayon. Amen. Salamat Panginoon, purihin ka sa iyong banal na lupan na buhat ko ngayon at magpasawalang hanggan sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon ng malulubos, mga kadak tayo, mga kapatid, na magsipagsabi na Amen. 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 Isang napakadakilang panahon at araw na itinangi ng ating Panginoon Diyos na sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas na nag-alay ng buhay sa lahat ng mga iglesia na nakalat sa 7 kontinente sa napakaraming mga bansa na tayo po iniimbitahan na magsitalima na sa panahong itinangi upang makapagsisit, makapamahinga na tayo sa lahat ng mga bagay na pagkukulang natin pagdating sa paniniwala. Amen. Nawaan po ba natin yung panahong itinangi, yung tinatawag na huling araw? Sino ho ang naghanda? Hindi naman kayang ihanda ito no, mga naging dalubhasang matatalino, nagkakatalino dito sa mundo. Naunawaan po ba natin? Amen. So, ang layunin pong nakapaloob sa ating tagapagligtas na siya lang ang may kapangyarihan mamahala sa ating lahat at mamuno. Siya po ang naghanda sa ating lahat pagdating sa pagtalima at paniniwala sa hula ng mga banal na propeta. Siya lang po ang makapangyarihan tunay ng Diyos na tagapamagitan natin ng pumisan sa ating lahat. Liban dun wala nang ibang pangalan pa tayo mahanapin para paniwalaan, kundi sa pamamagitan ng Jesucristo, gumawa siya ng napakadakilang halimbawa na iniwanan tayo ng karakter na walang hanggan, iniwanan tayo ng content na walang hanggan, iniwanan tayo ng aspeto, ng konsepto na ipamumuhay natin yung ginawa ng hukom ng mga hukom at hari ng mga hari. Kaya sa pagpalito niya, babalikan niya yung sarili niyang pag-aari. Amen po ba? Amen. Hindi po itinayo yung kaharian na konkretong bato na doon tayo magtitipon at doon tayo sasamba. Kundi ang panukala na itinalaga niya na tabernakulo, karakter na walang hanggan, i-apply natin sa buhay yung karakter upang manahan sa puso't isip natin yung katwiran ng tanda ng patotoo ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. So, ang nakapaloob sa layunin pagdating sa Book of Acts chapter 28 verse 31, ipangaral ang kaharian o ang katwiran ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan upang tayo'y makatiyak na nasa pamamagitan ng Jesucristo tayo nakatayo sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Pinapangaral ng lahat ng nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo. Amen po ba? Amen. Nanawaan mo natin yung ipinapahayag ko sa pamamagitan ng ating tagapagligtas, yung inihahayag kong katotohanan na naririnig natin sa social media. Nakapaloob sa layunin na iniimbitahan lahat yung may mga pandinig upang tayo'y magkaroon na ng pag-asa at maunawaan na natin yung kalagayan natin bilang mga iglesia na may mga tatak ng tanda ng patotoo pag nagdiriwang ng araw ng Sabat na inorganize tayo at inassembly tayo ng ating tagapagligtas na siya ang panganay sa maraming magkakapatid. Siya ang panganay ng buong kongregasyon na inassembly ng Panginoong Jesucristo na tinawag niya na Iglesia ng Bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Dahil mababasa po ba tayo na ang Bundok ng Sayon na nagsisiawit na the great and marvelous, the work of God. Dahil mababasa po ba tayo na mga itinalaga pa, na mga itinalaga na noong una pa, na may mga tatak ng Espiritu ng pangako. Buksan po natin sa aklat ng Efeso. Pakibasa po natin, chapter 1.
Verse 5. Ito, sulat ni Apostol Pablo doon sa mga iglesia sa mga taga-Epeso. Na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagpupok na tulad sa mga anak sa pamamagitan ng Jesucristo sa ganyang kanya ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya na sa atin ay pinagkaloob na masagana sa mga minamahal. Amen po ba? Itinalaga na yung katangian ng bundok ng Zion ipinagtangi na tayo ng nalalabing panahon at nalalabing araw na may tanda tayo na pinaniniwalaan. Naunawaan po ba natin yung tanda ng bundok ng Zion pag nagdiriwang ng araw ng Sabat, yung mga pinagtutubos sa maruming lakad ng paniniwala, yung pinatawad sa kasalanan, at ang Panginoong Jesucristo ang nagpupuno ng lahat ng pagkukulang ng lakad natin pagdating sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Napakalinaw nung written ni Apostol Pablo sa mga taga-iglesia sa Efeso na tayo ay itinalaga niya ng una pa sa pagkukup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ng Jesucristo sa ganyang kanya ayon sa minagaling ng kanyang kalooban sa ikapupuli ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya na sa atin ay ipinagkaloob na masagana sa minamahal. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Pero po ba tayo mababasa na sinabi ng tagapagligtas natin yung ginaganap natin? Na itinalaga na tayo ng una pa. Kaya ang bundok na Zion, hindi na bago sa pandinig natin. Nung una pa lang, itinalaga na tayo eh. Amen po ba? Amen. Book of John chapter 15 verse 27. Pakibasa nga po natin. At kayo naman ay magpapatotoo, sapagkat kayo nakakasama ko buhat pa ng una. Sino po ang nagsasalita dyan? Ang Panginoong Jesucristo ang nagsasalita dyan ha. Amen po ba? Amen. Ano sabi dyan? At kayo na may Magpapatotoo. magpapatotoo na nakasama ko buhat pa ng una. O di, ang katangian ng bundok ng Zion na hindi kilala sa buong mundo eh. Meron tanda ng patotoo na sinabi ng tagapagligtas natin yung tinutupad at ginaganap natin. Perfect! Amen. Excellent! Natawaan po ba natin yung sinasalita ng tagapagligtas natin na manunubos natin? Na tinubos tayo sa maraming lakad ng walang kabuluhang pamumuhay natin. At siya lang ang may kapangyarihang mamuno at mamahala sa ating lahat eh. Siya lang ang luminis ng maruming lakad ng paniniwala natin lahat para maging righteous tayo sa lakad natin pagdating sa paniniwala. Di ba doon eh, wala namang ibang pangalan na nalilinis sa atin kundi Jesucristo ang noon, ngayon at magpakailan-kailan pa ba ang magpapatawad sa ating lahat at magpupuno ng lahat ng pagkukulang natin bilang tao na nabubuhay tayo dito sa silong ng mga langit. Nabatbat tayo ang kasamaan ng lahat eh. Amen po ba? Amen. Naliwanagan po ba natin sinabi ng ating tagapagligtas? Amen. Ano po sinabi daw? Tignan nyo, hindi lang yung sulat ni Apostol Pablo, mismo ang Panginoong Jesucristo, nagpapatuloy sa ating ginaganap ngayon eh. Amen po ba? Amen. Amen. Nakagagalak po na patuloy nating gunitain, patuloy nating alalahanin ang walang hanggang kobinan, ang walang hanggang tipan na ginawa na para sa ikabubuti ng ating kapalaran sa paglalakbay, na meron tayong katiyakan na iniintay na habang tayo ay nabubuhay sa mundo ito, eh, ginaganap natin bilang tao yung hula ng mga banal na propeta na ang kinauwian ng hula ay yung ating tagapagligtas na nagpasa ng krus at nagdusa sa maraming pagdurusa para tubusin tayo sa maruming lakad ng paniniwala natin at iharap niya tayong mabamong hain at handog na sariling bayan niya, na pag-aari niya. Amen po ba? Amen. Nagagalak po na patuloy natin gulay-gulayin ang kanyang tinanay na pag-ibig sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Amen.
Kaya, naunawaan po ba natin yung John chapter 15 verse 27? Amen. Bilang tao, sinasalita ko'y salita ng Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas upang wala tayong maging dahilan na hindi natin narinig itong patotoo na sinabi niya. Amen po ba? Amen. Darating ang panahon, maghahanap tayo. Narinig na natin yung katotohanan. Nahihirapan na tayong masumpuan pag narinig natin, hindi natin ito pinagtindigan at ikinabuhay. Amen po ba? Amen. Wala sa huli pagsisisi. Kaya huwag natin siya pinagmumungkay sa mga bagay na nakikita natin. Nagkakaroon lang tayo ng konting kasaganaan sa mundo maangat na tayo. Baka bumagsak tayo. Amen po ba? Amen. Nakikita niyo ba yung mga publicity, yung mga sikat na celebrities? Ano ang may iwanan? Kapigatian at kalungkutan. Amen po ba? Amen. Yan ang sinabi ng ating tagapagligtas. Kaya ang bundok ng Zion, may ginaganap na alaala Inalay ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom yung kanyang buhay sa kanyang banal na bayan, sa kanyang kaharian. Naunawaan po ba natin yung pinapahayag kong katotohanan? Yung sariling pag-aaring bayan ng tagapagligtas, ginaganap natin yung inalay niyang buhay sa ating bawat isa. Kaya ayaw na ng mga duwag pagdating sa paglilingkod sa paniniwala. Karaming tuso ngayon, gusto maligtas, ayaw magtiis, ayaw magsakripisyo. That is the reality of human being. Alam niyo, yung mga nasasaktan, yung hindi nagbabalik ng kapurihan sa Panginoong Jesucristo Hindi na bago yung mauupirit na sa narinig natin sa media. Amen po ba? Amen. Hindi siya tumawag ng duwag. Kasi yung duwag hindi kayang ipahayag ito Yung mga antikristo, yung laban sa Ebanghelyo, pinipilit nilang talungbuhan ng Ebanghelyo. Ikinakailan nila ang patotoo. Nakagagalak po, mga kapatid at kaibigan. Talagang nasa punto na tayo ng huling panahon. Wala namang ibang makapaggagayak ng kaharian kundi yung tagapagligtas natin. Maraming kaharian sa mundo, puro kulto. Amen po ba? Ba't nasabi kong kulto? Hindi nakatala sa langit Ang bundok na Zion nakatala sa langit Official. Yung mga kulto, minahanap, puro pakinabang, puro karangalan, puro kasikatan. Sandali lang tayo maglalakbay sa mundo. Hello, people of Zion. Ang Zion binabanggit dito, yung mga tao, yung mga lalaki, yung mga babae na magkakaroon ng relasyon sa tagapagligtas. Naunawaan po ba natin bilanggit doon sa Book of John, chapter 15, verse 27. Sino ho ang nagsalita nung sinasalita ko na pinapahayag ko sa social media? Ang tagapagligtas po natin Nasa po yung konsensya natin kung hindi natin ito ikabubuhay. Hindi siya nasumpungan ang karumihan ng lakad. Inalay niya yung buhay na sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya sino bang nakakarinig, walang magiging dahilan dito ngayon. Isa lang ang pangalan nag-alay ng buhay sa lahat ng lakad ng karumihan natin para linisin tayo at manahan sa puso't isip natin yung naririnig natin, tanda ng patotoo na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Nagigets po ba natin? Amen. May napakarami ngayon, puro ang mag-uumpisa sa spiritual, matatapos sa literal. Hindi pagandahan ng buhay, hindi pagandahan ng lalaki, hindi pagandahan ng kalagayan sa buhay para iharap natin sa Panginoon dito. Masosopocate ito, mawawala itong pinag-iipon natin sa mundo Amen po ba? Amen. Huwag tayong mag-aring ipokrito. Kundi maging totoo tayo sa buhay natin. Ano po? Ang Panginoong Jesucristo po ang Espiritu ng katotohanan na ginaganap ng bundok ng Zion. Amen po ba? Amen.
Kaya nakagagala na bulay-bulay, gunitain, ang walang hanggang covenant na iginayak sa atin eh. May pinaggayakan na covenant ng ating Panginoong Kristo, yung mga pinagtutubos na tatalima na sa pagkabuhay na maguli na may mga relasyon. Nagsusumika, nagtitiis na manindigan sa panukala ng mabuting balita ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. Bilang taong katulad nyo, kung hindi ko ito ipapahayag, hindi natin maririnig ito. Dahil lumitaw na napakaraming mga bulaang makakaral, lumitaw na maraming mga sinungaling at kasuklam-suklam na mandarayang makakaral. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin kung paano natin makikilala nagpapahayag ng katotohanan sa social media na hindi mandaraya? At kayo naman ay magpatotoo sapagkat kayo ay nakasama ko buhat pa ng una. Lahat pala na nagpapatotoo na iniimbitahan ng tagapagligtas, nakasama niya na buhat pa ng una. Hindi na bago. Yung bundok ng Sayon, buhat pa ng una, nakasama na ng tagapagligtas. Lahat tumasama ng tagapagligtas na iniimbitahan ng magpapatotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli ngayon. Nakaugnay yung sulat ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Epeso, sa mga iglesia sa Epeso na ginanap nila yung panukala, nagpatotoo sila. May mga tatak sila ng espiritu ng pangako upang bigyan ng kaluwalhatian at kadakilaan at karangalan ang Panginoong Kristo ng lahat ng mga iglesia na nangalat sa 7 kontinente sa napakaraming mga bansa. Amen po ba? Amen. Klaro po ba? Klaro. Kaya sabi ng Panginoon natin, unahin natin yung kaharian, huwag yung mga bagay na nakikita na nasisira at lumilipas eh. Amen po ba? Amen. Hindi natin madadala yung lumilipas na yan. Ano na madadala natin, yung naririnig natin, sinalita ng Panginoong Kristo na pinapahayag ko sa social media. Amen. Maranahan siya sa puso't isip natin. At alaala natin, hindi mawawalay sa labi natin yung alaala sa angkan at lahi at mga apo natin. Amen po ba? Amen. Nakatawaan natin na intention ng bundok ng Sayon, mayroong ginaganap na patotoo na nakasama ng tagapagligtas, buhat pa ng una yung nagpapatotoo. Tao rin katulad yung nakikita nyo, isang mangmang at mahinang tao na nakaharap sa social media ngayon. Kaya itong mga antikristo, mga nagsisipanginig na ito ngayon. Amen po ba? Amen. Maraming nagkaila sa tagapagligtas natin, sinira yung tipan. Maiksi lang ang lakad ng tao sa mundo. Pero yung gumaganap, binigyan, yung gumaganap ng patotoo, na nagpapatotoo, nakasama nyo nung una eh. Binigyan ng maraming kaagawan na ilalagi ito upang magtagumpay tayo sa lakad na maraming masama dito sa mundo. Digmaang espiritual na po ito ngayon. Amen. Amen po ba? Amen. Wala na akong takot na nararamdaman through social media ngayon. That is the spiritual breakthrough para magising tayong lahat sa katotohanan. Hinahanap ng ating Ama ang tunay na mananamba sa espiritu at katotohanan. Hinahanap ng ating Ama yung mga matatapang at paninindigan. Hindi hinahanap yung mga duwag. Naunawaan po ba natin? Hindi hinahanap yung duwag. Ang hinahanap yung matatapang, yung maninindigan sa katotohanan. Naunawaan po ba natin? May impact po ba? Amen. Alam nyo, bilang tao, matagal na naninibugo ang Panginoong Kristo sa tao eh. Pinipilit natin unahin yung pangsariling kapakanan natin. Ito yung kaligtasan natin lahat para hindi tayo mapahamak sa paglalakbay sa mundong ito eh. May nagdusa na hukom ng mga hukom at hari ng mga hari. Kaya mapalad ang ating minamahal na bansa na may tunay na Diyos at Panginoon na pinaglilingkuran. Amen. Ngayon, kung maunawaan natin at magkakaroon na tayo ng tunay na relasyon na mga saksi sa pagkabuhay na maguli, magkaisa tayo ng paniniwala, daig at paghibig at pagsangguni, ipanalangin natin yung minamahal nating bansa upang madinig tayong lahat ng ating tagapagligtas na may humihibig sa minamahal nating bansa upang siya mamagitan sa mga
nangangamgam ng mga property ng ating minamahal na bansa. Dahil ang Pilipinas ang magniningning sa karangalan, dahil dito naganap ang hula ni Propeta Isaias na luluwalhatiin ng Diyos ng Israel sa ating minamahal na bansa, sa pulo ng mga dagat, sa silangan, sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Ano ang pangalan ng kahariang itinayo na pinaganda ng tahanan sa langit? Na may tanda ng patotoo na nakasama ng tagapagligtas, yung mga nagpapatotoo through social media. Tao rin akong mahina at mangmang na narihilig nyo sa social media. Buong tapang na pinaghihiyawan ko sa social media ang tanda ng patotoo na walang takot na nararamdaman. Walang alinlangan na nararamdaman. Dahil ito ang buong katungkulan ko bilang tao, ang palatuntunan at kahatulan at kaputusan na ipaghihiyawan ko sa social media ang katotohanan. Hello, people of Zion. Naunawaan po ba natin kung ano yung katungkulan ko bilang tao? Kung ano yung katayuan ko? Pinag-iiyawan ko sa social media, walang bayan dito. Kundi pinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa kapayapaan, kapanatagan at katiyakan sa lahat ng makakarinig na inaakay na tayong lahat sa mabuting kapalaran. Ilalagay natin sa daigdig na ito na siya lang ang may kapangyarihan luminis ng maruming lakad natin pagdating sa paniniwala na sa Panginoong Jesucristo lang tayo magkakaroon ng relasyon lahat. Na mapalad ang sino mang tao na nakakarinig na magigising na sa katotohanan upang nasain at piliin na tahanan yung ating puso't isipan ng tanda ng patotoo na ating pinaniniwalaan. Amen po ba? Amen. Sa ano na gagaling yung naghahatid ng mabuting balita? O kay ganda ng pangyapak, yaong nagdadala ng mabuting balita ng kapayapaan at kaligtasan nating lahat. Kaya yung mga nakakarinig, kung hindi man natin ito gaganapin, hindi ko na po problema, hindi ko na po ito pagkukulang sa mga nakakarinig. Bakit po? Dito na lang nakasalalay lahat ng pag-asa natin lahat upang maging mananagumpay tayo, malalakbay dito sa mundo. Naalipin na tayo ng lakad ng masama pagdating sa paniniwala. Isa na lang ang pangalan ng lilinis sa atin, maghahanda sa atin lahat pagdating sa paniniwala. Inalay ng hari ng mga hari yung kanyang buhay sa kanyang bayan na babalikan. Mamamayan po niya yung bayan na babalikan, mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako, mga itinalaga na nagpapatotoo na asama ng tagapagligtas buhat pa nung una, buhat ng lalangin ng langit at lupa, at lahat ng mga bagay. Ang bundok ng Zion nasa kasikulana, galing sa sinapupunan ng salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, nag-ahayag sa social media. Amen po ba? Amen. Sa ano nagagaling yung mabuting balita sa bundok ng Zion? Wala namang ibang pangalan ng panggagalingan ng organisasyon ng pagdating sa paniniwala kundi bundok ng Zion ng inihanda ng tagapagligtas na recorded in heaven, nakatala sa langit, official sa langit. Hello, people of Zion, people of God, to all participants of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Panahon na para tayo magsipag kalima ngayon upang tayo magkaroon na ng kapanatagan at kapayapaan at katiyakan. Itabuhay na po natin ito. Ito yung living by faith. Nabubuhay tayo na may tanda ng patotoo, may tatak tayo ng patotoo. Amen po ba? Amen. Saan natin narinig yung nakasama ng tagapagligtas buhat ng pasimula yung nagpapatotoo sa Panginoong Jesucristo? Sino ang nagsabi? Ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kaya sabi niya, Tito Bas at kay Pilipi, matagal nyo na akong kasama hanggang ngayon, hindi nyo ako nakikilala Ang nakakita sa akin nakakita sa aking ame. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? Amen. Ang nakakilala sa akin ay nakakita sa nagsugo sa akin. Yung kung hindi nakakita at nakakilala sa nagsugo sa Panginoong Jesucristo, hindi mananampalataya. Amen. Kampo ng kadiliman. Hello? Hello, people of God. Nagagalak po ipaghiyawan sa social media walang hanggang karakter at konsepto ng Panginoong Jesucristo. Ginawa niyang panukala na ginaganap natin dito sa isang
mahinang kalagayan at isang awardee ng National Government Authority. Amen po ba? Amen. Ang daming nagsiyaman at nagniningning ang mga nagtayo na mga organisasyon pagdating sa paniniwala nung pala laban sa Ebanghelyo ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya ako'y walang nararamdamang takot, alinlangan, dahil talagang ang Panginoong Jesucristo na lang ang nagbibigay ng extension ng kapalaran natin na ilalagay natin sa mundo, na binibigyan niya tayo ng unawa sa pagbabantay at pag-iintay na sa muli niyang pagparito ay mapustos tayo ng pagkaunawa at paniniwala at karunungan at katalinuhan at pag-asa at kagalakan sa pag-iintay at pagbabantay sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Amen. Napakadakila nung pag-uusap ni Felipe, ni Tomas, lahat ng nakakilala at nakakita sa akin, isabi ng Panginoong Jesucristo kay Felipe, nakakita sa nagsugo sa akin. Kaya napakaraming nakakaral, kinakaila, idinigitay, ano? Ay ano, kabuluhan ng pagiging publicity, ano, kabuluhan ng pagiging magandang kalagayan ng tao kung wala naman doon sa hula ng mga banal na propeta. Invalid! Amen. Ngayon, kung nananatili tayo tapat sa paniniwala na may hula ng patotoo ng mga banal na propeta na nangyari, nasulat sa banal na kasulatan, nakaunay tayo at may relasyon tayo sa tagapagligtas natin. Ginaganap natin yung pinagtiisan niya, yung pinagdusahan niya, yung ilalay niya yung buhay niya sa kanyang bayan. Na sa pagparito niya, babalikan niya yung umaalala, yung bumubulita, yung ikinabumuhay yung hula ng mga banal na propeta, na iniukit sa puso at isinunod sa isip natin na hindi nawawalay sa labi natin yung kautusan ng hula ng mga banal na propeta, na siya ang nagpupuno at nagpapasagana ng kaalaman, ng karunungan, ng paniniwala natin lahat, at nagpapasagana ng kagalakan, na binibigyan tayo ng katiyakan sa pag-iintay na sa muli niyang pagparito, cover tayo sa iisang kaharian, iisa yung Diyos natin kinikilala, na buhat sa pasimulan ng lalaki ng langit at lupa, ang Diyos ay Espiritu. Amen. Na ang paniniwala ng bundok ng sarili, ang Diyos ay Espiritu, na saksi sa pagkabuhay na maguli, na one true God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, naghihintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito, nadatnan tayo, na naghihintay tayo ng gantimpala, na dala-dala niya yung crown na tatanggapin natin bawat isa. Di mainit na crown! Di katulad ng mga inaambisyon natin, yung minimithi natin sa mundong ito, masisira at naglalaho at mawawala, malilito pa tayo ng matinding kalituhan, at nasisintak pa tayo sa katakutan. Amen po ba? Ngunit yung tagapagmana ng pangako na nakasama na nakuna na nagpapatotoo sa ating tagapagligtas, eto, ginaganap natin yung katotohanan. Hinahanap ng ating Ama yung sasamba sa Espiritu at katotohanan. Nangyari po ba yung katotohanan? Nahayag yung larawan ng pagka-Diyos ng tunay na Diyos, buhat sa pasimulan, ng lalaki ng langit at lupa na ang Diyos yung Espiritu. Amen po ba? Amen. O di ho ba, Espiritu rin ang paniniwala ng bundok ng Zion. Kaya ano sabi ng Panginoon Jesucristo, ako ang kahapon, ako ang ngayon, ako ang Alpha, ako ang Omega, I am the first and I am the last. Nakilala po natin yung sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan, yung ini-expose natin sa social media. Mananahan sa puso at isip natin, hindi sa konkretong bato mananahan. Amen. Kalatan man natin ang kalatan nitong buong mundo na konkretong bato. Ay makapagparito ng tagapagligtas, mauntog tayo sa mga yero, hindi tayo tumataas papunta sa langit. Amen. Eh ngayon, kung sa puso't isip natin tumatahan ang katwiran ng tanda ng patotoo, nabuhat pa ng unay, kasama na natin yung ating tagapagligtas, na pinaghihiyawan natin sa media yung tanda ng patotoo, na ikinabubuhay natin sa pananalig at pananampalataya ng mga watchman na nag-iintay tayo sa muli ng pagparito. Iniukit sa puso't isip natin, isinulat sa isip natin, hindi nawawalay sa labi natin yung hayag na tanda ng patotoo na ginawa niya. Sa inyo lang paniniwala nung may mga relasyon na nagpapatotoo na nakasama niya nung una. Nakasama niya buhat pa nung una. Amen po ba? Amen. Gatundok man o ulit ang kanyang salita ay mamamalagi na magpakailan-dailan pa man. Kaya lahat po nung kahangalan
ng tao dito sa mundo, lilipas pa yan. Pero yung salita ng Panginoon Diyos, gatudo o kundilitba, mamamalagi na magpakailan-kailan paman. Amen po ba? Amen. Ngayon, yung talagang mga nakakarinig ng katotohanan na hindi i-apply ito, pinagmumungkahi pa natin ng tagapagligtas. Mamili tayo sa ating gusto. Yung maninindigan tayo na wala tayong nararamdamang takot, na may katiyakan tayo sa pag-iintay na kinabubuhay natin yung katotohanan, nasaksi tayo sa pagkabuhay ng magduli. Kaya ako, naninindigan ako sa harapan niya. Nakatingin ako sa harapan niya ng mata sa mata. Amen po ba? Walang bayan dito. Kaya sinabi ng tagapagligtas natin, ipunin man natin ang karangyaan at karangalan sa mundo ito. Kung katumbas naman yung isang kaluluwa natin, ano pambuluhan ng posisyon, karangalan at kayamanan ng sanlibutan, kung mapapahamak yung isang kaluluwa, pinahiram sa atin. Amen po ba? Nakunawaan po ba natin yung may katiyakan sa kaligtasan at nagkapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan? Amen. Huwag tayong bumase sa material na bagay. Dahil yung ginamit ni Satan yung panunukso kay Eva, kaya naalitin ng tao ng kasalanan. Amen po ba? Amen. Amen. Nakilala natin yung tagapagligtas natin, siya lang ang nag-restore sa ating lahat. Nakunawaan po ba natin? Siya lang ang may kapangyarihan, mamahala sa ating lahat. Siya lang ang makapangyarihan, namumuno sa ating lahat. Isa lang yung nag-alay ng buhay sa ating lahat. Jesus Christ is the key of our faith going to heaven. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Kung hindi kikilala ng Panginoong Kristo dito sa sanlibutan, hindi rin nakikilala natin kung hindi kumikilala sa Kanya sa sanlibutan. Maliwanag po ba sa mga may pandinig? Amen. Amen. Naunawaan po ba natin? Kaya sabi ng Panginoon Kristo pagdating sa 1 John chapter 2 verse 27, huwag na tayong nakikinig sa mga nag-i-evangelize na nagpupunta-punta sa mga bahay-bahay. Yung tunay na hinirang ng tagapagligtas na isinugo, sinasamahan niya sa katwiran at kapayapaan. Hinahanap ng isinugo ng Panginoon ng mga hukbo, yung hula ng mga banal na propeta na ipapahayag sa social media. Tinatawag ang maraming may pandinig upang magkaroon na ng katiyakan at pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. At yun namang hindi mga isinugo, pinipilit linglangin, pinipilit dayain yung mga pusong walang balay, ginagawang kapakinabangan yung mga dinadaya ng mga nangangaral na hinahanap ay pakinabang. Naunawaan po ba natin? Hindi pa ang gandahan ng organisasyon pagdating sa paniniwala. Kaya nga, inihain ng hari ng mga hari yung kanyang buhay sa kanyang bayan. Anong pangalan ng kanyang bayan na babalikan niya? Isa lang po ang may hula na pinaghanda ng tahanan sa langit, Nakasama ng tagapagligtas yung nagpapatotoo buhat sa pasimula. Nakasama niya yung bawat participants, yung bawat iglesia na nangalat sa 7 kontinente sa maraming mga bansa. People of Zion, wake up! Last days! Gumising tayo, mga lingkod ng Panginoong Kristo. Takasan natin yung mga walang kabuluhan lakad ng paniniwala. Naunawaan po ba natin yung tagapagmano ng pangako? Amen. Naninindigan, isang mahina, isang mangmang, isang dukha ang kalagayan bilang taong katulad nyo. Eto, hayagan sa social media pagka nakakaroon. Ang pagtatanyag ng nakalulugod na araw na itinangi ng Panginoong Kristo sa lahat ng magsisitalima na saksi sa pagkabuhay na maguli. That is the last days. Amen po ba? Amen. Sa ano natin narinig yung tanda ng patotoo na lahat ng iniimbitahan ng tagapagligtas kasama na buhat ng pasimula. May mga tatak na ng espiritu ng pangako, mga silyado na ang buntok ng Zion. Amen po ba? Amen. Ito, digma ang spiritual nato ngayon.
Nagaganap na yun. Misa ko pang yayanigin ng langit at lupa. Hindi naman yung dawang earthquake ang palilindulin ng buong mundo. Ito ho yung earthquake, spiritual earthquake. Babaguhin niya ang lahat ng lakad ng mga naalipin ng kasamaan ng lakad. Amen po ba? Amen. Naunawa po ba natin yung katayuan ng bundok ng Sayon? Dahil isa lang ang Diyos na tunay na sinasamba natin pagdating sa spiritual na paniniwala. Everlasting concept, yung ibinigay sa bundok ng Sayon na konsepto. Amen po ba? Amen. Ang Panginoon Kristo nagpasa ng krus eh. O hindi siya gumawa ng konsepto. O ngayon, ito, pinapangaral ko ng tantalan sa social media ang pagtatanyag ng natatanging araw na itinangin ng tagapagligtas sa lahat ng mga may pandilig. Kaya lahat ng makakarinig, kung ano tayo magiging dahilan pa na hindi natin narinig sa social media to. Kaya huwag natin batayan yung mga pakinabang na pansamantala sa mundo. Amen po ba? Amen. Lilipas lahat yan. Pero gatulog man o kudlit ng kanyang salita, nananatiling na magpasawalang hanggan. Doon sa mga gaganap na may relasyon, amen po ba? Naunawaan po ba natin yung may relasyon sa tagapagligtas? Hayag na hayag sa social media ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan at binibigyan ng katiyakan at pag-asa yung may mga pandinig na may katiyakan sa kaligtasan, yung mga nakakarinig na tatalima na magkakaroon ng relasyon na saksi sa pagkabuhay ng maguli. Lumalabas sa kanyang lagi yung patotoo na may relasyon siya. Na sinabi ng tagapagligtas, buhat pa ng pasimulay kasama na yung lahat ng nagpapatotoo sa ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya binilinan din tayo, huwag na tayo makikinig sa mga lilitaw pa nagagamit ng pangalan niya para akalit tayo sa pangliling lang ng kanilang pandarayang pangangalan. Ang hinahanap lang ng mga nangliling lang yan para gumanda buhay at gumanda posisyon bilang tao. Amen. Naunawaan natin kung paano igayan ng Panginoong Kristo yung kaharian niya. Ginaganap natin yung kautusan at palatuntunan at kahatulan. Buong tapang na naninindigan sa social media. Walang takot na nararamdaman. Walang alinlangan na nararamdaman. Ipinaghihiyawan sa social media yung content na binablog ko through social media. Transparent pag nakakaroon sa social media. Amen po ba? Amen. Hindi tao kalaban. Mga espiritu ng kadiliman ng kalaban. Amen po ba? Amen. Ito ang espiritu ng katotohanan. Nakikibaka, nakikipagdigma sa mga espiritu ng kadiliman ng sanlibutan. Maraming espiritu mapagkunwari eh. Kala mo mababait ng bala. Punong-puno na kasakay man ang kanilang mga puso't kalooban. Hello, people of Zion! Hindi na bago yung mga nakakarinig na mauupin. Kung hindi ako tinawag ng Panginoon, maipapahayag mo ba sa social media to? Maririnig ba natin? Malaking kasalanan po to pag hindi ko in-expose ito eh. Amen po ba? Dahil ito, katungkulan ng tao. Yung ginawa ng tagapagligtas natin na nasulat sa Art of Covenant. That is the greatest covenant of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. Amen. Wala nang ibang concept na ibinigay na pangalan kundi the only singular names in the heaven and the earth. Isa lang ang pangalan na ibinigay na nasumpungan natin yung kahayagan ng katotohanan na iniuukit sa puso natin at sinusulat sa isip natin na hindi naawawaan na sinabi natin yung spirit of remembrance na ginawa niya na ang tagapagligtas din ang nagpapaalala ng lahat ng mga bagay na kanyang ginawa. That is the shield of our faith going to heaven. Hello, people of Zion, in the seventh continent all over the nations. Wake up, wake up, wake up, people of God. Labanan na natin yung kamakmakan, labanan na natin yung ginagamit ni Satan na pandaraya sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Manindigan na tayo ngayon.
Last days na. Isa lang naman ang nagtangi na nalalabing araw para tayo ipisanin na. At iisa lang yung principal ng paniniwala natin. Iisa lang yung author ng paniniwala natin lahat. Di ba doon? Wala namang ibang kanino mang pangalan na hahanapin tayo para masumpungan natin yung katwiran upang maghari yung hari ng mga hari na nag-alay ng buhay sa kanyang sariling bayan na babalikan niya yung sarili niyang bayan. Kaya umakyat siya sa kalangitan upang ipaghanda niya ng tahanan yung sarili niyang bayan na doon sa langit marami tayong tahanan yung kanyang bayan. Ano sabi ng Panginoon? Kung ako'y iniibig nyo, tutuparin nyo ang utos ko. Hello, people of God. Ang Panginoon Kristo ang tumupad na utos ng Diyos Ama sa langit. Jesus Christ is the greatest first commandment. And the second commandment is love your neighborhood. Ito, pinapangaral ko yung napakadakilang pangalawang pang-utos para sa mga mapagkailangan, sa mga nadaya, na mga manlilinglang na naparitong mga antikristo na laban sa tagapagligtas na sinira nila ang covenant ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Nakilala po ba natin yung tunay na Diyos natin na Espiritu? Hindi pinagtatalunan ng pangangaral sa social media. Pinapangaral lang, walang hanggang pag-ibig sa maraming nabiktima ng mga bulaang mangangaral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Walang alinlangang nararamdaman, naninindigan sa hula ng mga banal na propeta. Naunawaan mo ba natin? Maging doon kay Apostolon Sabi ni Apostolon ang Panginoong Kristo ang katubaran ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ng anghel kay Juan, huwag mo akong paglingkuran. Katulad mo rin akong alipin ng ating Panginoon Diyos. Na ang maglingkod ka sa Diyos sapagkat ang Panginoong Kristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Ito, isang mangmang, isang hamak na tao, isang dukhang tao nakikita niyo sa social media. Kaya nakatayo ako sa cup ng Panginoong Kristo, sa dulang ng Panginoong Kristo. Kung ano yung pangangaral ng mga banal na apostol na nagpatutok silang lahat sa pagkabuhay ng maguli, gayong ko rin po tinutularan yung nasulat sa banal na kasulatan na pinaghihiyawan ko yung paniniwala ng ating mga magulang na apostol ng kundero sa social media upang dumating sa atin yung maliwanag na pagkaunawa at magkaroon na tayo ng katiyakan at pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa at nang hindi na tayo magulumihanan pa dito sa mundo at talagang nakatayo tayo sa tunay na pananampalataya na meron tayong mga relasyon lahat sa tunay ng Diyos natin na si Kristo Jesus. Nasaksi tayo sa pagkabuhay na mag-iit. Amen po ba? Amen. Ang kaligtasan po, may patotoong pinaniniwalaan at naninindigan yung mga binigyan ng regalo ng gantimpala na walang hanggan. Yung mga pinatawad, yung mga nagsisisi, binibigyan ng susi sa kalangitan, nasaksi sa pagkabuhay na mag-iit. May daan ay pinamumuhay. Nabubuhay sa daan ang katotohanan patungo sa kinaroroonan ng Panginoong Kristo. Sabi ng Panginoong Kristo, babalik ako yung aking kaharian na pinaghanda ng tahanan sa langit. Babalik ako yung sariling aking. Kaya babalik ang Panginoong Kristo sa sariling pag-aari niya sa maluwalhating bundok ng Sayon na tinuring niya kanyang katipan, yung iglesia na walang dungis at kapintasan inihanda niya, na iniwanan niya ng espiritu ng alaala na hindi mawawala sa puso't isip natin yung alaala, kundi nakaakibat sa puso't isip at labi natin yung alaala na iniwanan ng hukom ng mga hukom at hari ng mga hari, na iniintay natin yung muli niyang pagparito, na siya ang may daladala ng crown, siya ang may daladala ng medal na ilalagay sa atin, ang puto at buhay na walang hanggan sa mga nanginindigan na naghahayag ng katotohanan through social media. Amen. Naunawaan po ba natin yung
Natatanging panahon na nagtatadyak ng nakalulugod, na paghahain ng papuri at kadakilaan at kaluwalhatian sa tunay na Diyos natin, na sinasamba sa Espiritu at katotohanan bilang mga saksi sa pagkabuhay ng mabuti. Ano sabi sa atin? At kayo naman magpatotoo sapagkat kayo ay nakasama ko buhat pa noong una. Nakilala niyo yung katayuan ng bundok ng Sayon. Kasama na ng tagapagligtas buhat pa noong una. Kaya pagdating doon sa reading ni Apostol Pablo sa buong Ephesians chapter 1 verse 5, ito yung nakalulugod na pagbabalik ng kaluwalhatian at papuri sa Panginoong Kristo. May mga tatak ng bilhin ng patotoo. Nag-aasik ng bilhin ng patotoo sa social media in the seventh continent all over the nation. Upang ang sino bang mahasikan ng bilhin ng patotoo ay mamulat na sa katotohanan, mamulat na sa kagalaan at pag-asa at katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Isa lang ang pangalan, pagkagaling pag-asa natin lahat at katiyakan natin lahat. Kaya yung mga nakakarinig ng katotohanan, sabi ng Panginoon sa mga banal na propete, tumindig ka, Jeremias, salitain mo, sabi ng Panginoon, magpaparating ako ng tabak na magkabilay talim. At sa lahat ng mga didinig ay pagkakalooban ng Panginoong Jesucristo na isang mananagumpay na maglalakbay dito sa sanlibutan. Lahat naman ng hindi tatalim at hindi dirinig sa tinig ng ating tagapagligtas, magpaparating siya ng nakakikilabot at nakasisindak na kabiguan. Amen po ba? Amen. Kaya itong mga bagay na nakapaligid sa atin, huwag natin pinagnanasaan. Ang pagdasaan natin, yung susi ng kabanalan na yung pintuan sa langit. Ano sabi ng Panginoon? I am the door of heaven. I am the way, the truth, and the life. Ako ang pasimula. Ako ang namatay at nabuhay na mag-uwi. Ang susi sa kalangitan. Walang kapangyarihan sa aking bayan, sa mga iglesia, ang hadis ng impyerno ng kamatayan. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the light of the world. Kaya sa lahat ng may pandinig, hindi natin mabuti tunawain natin. Takasan natin yung lakad ng weekend. Amen po ba? Ito yung truto. Ikabuhay natin ito. Para kung may dumarating man na trial sa buhay natin lagi tayo matibay at matatag. Dahil may sinasandigan tayong salita na nagbibigay ng pag-asa at tagumpay sa atin bawat isa. That is the seeds of our faith in the resurrection of our Lord Jesus Christ. Go to heaven. Jesus Christ is the light of the world. Jesus Christ is the bread of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the bread of our faith. Hello, people of Zion. Wala naman tayong ibang pagkukunan at nasusumbukan na kanino bang pangalan kundi isa lang ang binigay na pangalan na hinahanap sa atin para manindigan at sandigan natin yung ginawang tanda ng patotoo ng tagapagligtas natin na sinabi niya ako ang magpapaalala ng lahat ng mga bagay na aking ginawa sa inyo. Naunawaan po natin yung Zion, kongregasyon ng Panginoong Kristo. Sino ang nag-assembly? Ang Panginoong Kristo. Jesus Christ is the greatest elder of our faith. Siya ho ang may bunga sa ating lahat. Siya nag-alay ng buhay sa ating lahat. Amen po ba? Siya ang gumawa ng matuwid na paniniwala natin lahat. Kaya masdan natin si Jesus na gumawa ng matuwid na lakad ng paniniwala natin. Kaya kung saan siya naroroon, doon tayong lahat. Naunawaan natin yung official na kaharian na itinayo ng Panginoon pagdating sa paniniwala. Ito yung bride. Ito yung maluwalhating iglesia na walang dugis at kapintasan. Sa paniniwala ay nilagay ang konsepto ng pananalig.
Babalik yung groom Amen. doon sa bride. Magkakaroon ng kasalan sa heaven. Di yung mga tao pala, mga lalaki at babae, pamilya ang itinuring niyang katipan. Amen po ba? Amen. Ang ebanghelyo, ang tali ng kabanalan nung bride. Kaya magiging isa yung groom at saka yung bride. Magiging one spirit yun, sa ayon at saka yung groom. Naunawaan po ba natin? Amen. Si Jesus din, the greatest Redeemer, the greatest Savior, ang naghanda ng spiritual na pagkain natin lahat. Ilan man ang tawagin niya na manggagaling sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Isa lang yun. Gumawa ng selyo ng paniniwala natin lahat. Isa lang yung nag-alay ng pagdurusa buhay doon sa krus. Amen po ba? Amen. Kaya itong mga nangangaral sa social media, ginagawang kapakinabangan yung puso mo lang manay, napaka-perfect po, napaka-banal na salita ng Panginoon Diyos na sinabi sa mga banal na propeta na nangyari sinabi natala, nasulat sa banal na kasulatan ng katuparan na hula ng mga banal na propeta na pinapahayag nyo sa social media na walang takot na nararamdaman at walang alinlangan na nararamdaman na nagpapatotoo ko sa social media. Nagsasalita ng salita ng katotohanan. Ano sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo in Book of Timothy? Anak ko, Timoteo, huwag mong ikaya ang pagpapatotoo sapagkat iniligtas tayo ng Ebanghelyo. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung wala tayong gaganapin patotoo, magiging balido yung lakad natin, yung buhay natin. Naunawaan po ba natin? Iginawa tayo ng tatak, na ang tatak na ginawa ay totoo. Sa ano nakatatak? Sa puso't isip natin at sa labi natin. Nahayag sa labi ko yung selyo ng paniniwala ako na may relasyon ako sa buong mundo sa 7 kontinente. Naririnig na maraming naghihintay ng kaligtasan. Hello, people of Zion! Napaka-transparent ng ginawang katotohanan ng ating tunay na Diyos na si Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kaya itong mga nagsilitawang mga kaluman-luman at kasuklam-suklam at mga sinungaling dumating na yung panahon ng kanilang kahatulan Magsisilipas pa po yan. Kailan ba ang lakad ng weekend? Hindi magtatagal. Isa lang ang magniningning. Ang bride na iginayak ng groom. Ang groom ang naghanda ng kasalang magaganap. Siya rin ang naghanda ng pagkain ng bride. Babalikan niya yung bride. Kaya siya umakyat sa langit upang ipaghanda ng tahanan sa langit yung bride. Babalikan ng groom yung bride. Naunawaan po ba natin? Kaya sabi ng groom, I am the way, the truth, and the life. Sabi ng groom, I am the door of heaven. Naunawaan natin kung paano tayo mabuhay ng may panalangin at pananampalataya. Naganap sa atin yung hula ng mga banal na propeta. Bilang tagapagmana ng kanyang pangako, nakasama niya ng una na nagpapatotoo. Nakasama ng tagapagligtas, yung nagpapatotoo sa social media. Nagkahayag ng buong tamang na walang nararamdamang pangamba, takot. Hello, people of Zion, nationwide, worldwide, in the 7th continent, all over the nation. Wake up, wake up, wake up, people of God. Chosen people of God, wake up, wake up, wake up. Hello, naririnig niyo po ba ako? Sabi ng Panginoon kay Felipe, matagal mo na akong kasama, hanggang ngayon hindi ko pa ako kilala. Nakakilala sa akin, nakakita sa nagsubo sa akin. Tingnan niyo, maraming nakakaral na sumira ng tipan ng tagapagligtas. Pilit ikinakaila.
Diyan sila hatulan lahat eh. Kaya ito, digmaan na yung nangyayari sa last days na paghahayag ng katotohanan sa social media. Isang mangmak at isang mahinang tao, nakikita nyo sa media na naghahayag ng katotohanan na walang nararamdamang alinlangan at takot eh. Naninindigan sa salita ng katotohanan na may patotoo ang pangangaral ng Ebanghelyo, na binibigyan tayo ng assurance of faith, na talagang binibigyan tayo ng perfect na kaligtasan at kaalaman at pagkaunawa at pag-asa. Pag-ibig na walang hanggan at kapantay na inalay ng tunay at isang Diyos sa tagapagligtas natin, na lahat ng gaganap ng patotoo ay nakasama na buhat ng pasimula. Naririnig niyo po ba ako? Amen. Naririnig niyo po ako, people of God. Panahon na para magsisik mamahingat tayo. Panahon na para takasan natin yung walang kabuluhang paniniwala na ginamit na pandalaya ng mga antikristong na parito sa mundo. Lilipas ang posisyon, lilipas ang karangalan, lilipas ang ganda. Ano mang ganda ng bahay, mauwi lang sa lupa. Pero tayo, ang house of God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. You and me, that is the kingdom of God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Tao ang ginawang kaharian ng Panginoong Kristo. Tayong tao ang kaaliwan ng tagapagligtas na magbabalik ng maraming katwiran at karangalan at kaluwalhatian at kadakilaan ngayon hanggang sa muli niyang pagparito. Amen, people of God. Listen carefully, people of Zion, nationwide, worldwide, through social media, the 7 continents, all over the nations. Makinig ang may pandinig. Unawain ng sino mang may pandinig ang nadidinig nating katotohanan ang pinapangaral sa social media. Hello, people of God. Nagagalang po na sa isang mahina at magmangat dukhang tao, naganap sa kalooban ng tagapagligtas ang kahayagan ng Ebanghelyo, na hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo na siyang kapangyarihan at karunungan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating paniniwalaan upang maligtas tayong lahat. Amen po ba? Amen. Buong tapang po itong pinaghihiyawan upang magbalik ako ng maraming kapurihan at kapurihan, karangalan at kadakilaan at kaluwalhatian sa tunay na Diyos natin, na nagbata, nagdusa ng maraming pagdurusa, umani ng maraming kahihiyan, umani ng maraming kapintasan, ngunit bilang inyong lingkod na taong katulad nyo na nag-aalyag ng katotohanan sa social media, na sa isang mahina at bambang, na pinili ng Panginoong Kristo upang ibagsak ang nagmamatayo at nagmamarunong at ibagsak ang nagpapanggap na mabuti, kundi itanyag ang kabutihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Ang nalalabing panahong itinamin niya. Amen po ba? Amen. Sa isang bambang at mahina upang matanyag ang kapulihan na nakalulugod na panahong itinamin niya. Ito yung panginginin at pamamahinga at pagsisisi ng lahat ng mga nagpapatotoo na nakasama niya buhat ng pasimula. Amen po ba? Amen. Nagtatanyag ng kapurihan, ng alay, ng mamanghain at handog sa Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na saksing tapat sa pagkabuhay ng mabuti. Siya ang nagsugo sa akin. Ang hari ng mga hari na nag-iwan ng alaala sa kanyang minamahal na bayang banal, na iginayak niya na walang dungis at kapintasan, iginayak niya na merong aalalahanin, may gugunitain, merong konsepto, na ginawa siyang konsepto, everlasting concept, na iniintay natin yung muli niya pagparito, na iniwanan tayo ng alaala, spirit of remembrance, na ginawa niya ang lahat ng mga bagay upang sa lahat na magiging saksi na nagpapatotoo. Naghihintay tayo sa muli niyang pagparito na papawiin niya ang lahat ng lungkot, papawiin niya ang lahat ng hilahil, papawiin niya ang lahat ng luha, kundi ang kapalit at kahalili, kagalakan na walang hanggang
ipagkakaloob sa muli niyang pagbalik. Listen carefully, people of God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Makinig ang may pandinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ng Yesu Kristo na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya ang nagpapakababa at nagpapasakop sa pag-iisip ng tagapagligtas, ito ho yung kalagayan, nag-e-expose ng hula ng mga banal na propeta, na may katiyakan doon sa mga makakarinig, na tagapagmana ng kanyang pangako na nakasama niya buhat sa pasimula, ang mga nagpapatotoo na kanyang itinayong kaharian sa paniniwala, na ang bundok ng sayo itinayo sa paniniwala, na ang namamahala sa ating lahat ay isang Diyos na tunay, na nagbata, nag-sacrifice sa krus of Calvary upang linisin ang maraming lakad ng paniniwala natin at hiyanda tayo na walang dungis at kapintasan hanggang sa muli niyang pagparito upang bigyan tayo ng katiyakan na nag-iintay at nagbabantay tayo sa muli niyang pagparito na dala-dala niya ang gantimpala, hindi maliit na kagala ang ibibigay sa ating karangalan walang hanggan. Hello, people of Zion! Amen. Listen carefully, people of God. Hindi nawawala ng kabuluhan ang maliit na bagay na pinagtitiisan natin sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Sa mga bahagi ng ambang ng ministeryo ng Panginoong Jesucristo ay nagbabalik tayo ng isang napakadakilang walang hanggang karangalan na binibigyan natin at binabalikan natin walang hanggang karangalan yung hari ng mga hari at hukom ng mga hukom na namumulot na mamahala sa atin. Amen po ba? Kaya sa muli niyang pagparito, binibigyan niya tayo ng katiyakan at pag-asa at pagkaunawa na mga nagbabantay tayo, na nag-iintay tayo sa muli niyang pagparito na dalat na tayong ikinabubuhay natin. Ang halimbawa na ginawa niya, na siya ang umaliw sa atin at siya ang nagdaragdag ng lahat ng mga bagay na kaalaman at paniniwala sa ating lahat upang makuskus tayo ng kagalakan sa pag-iintay at pagbabantay natin sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Sa ayaw po ba tayo ron? Amen. Kaya sa isang mangmang na manggagawa upang hiyain at alisin ang makikisig at malalakas na nagmamakulit, nagmamalaki at nagmamatayo sa isang hamak lang at mangmang na manggagawa, dumating ang Ebanghelyo sa madilig na dako ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya naubilin sa atin, inilagay ang banal na kasulatan sa banal na bundok ng Zion, na dito i-apply ang katotohanan na saksi sa pagkabuhay na maguli na nakasama nung una na nagpapatotoo, yung tinawag na isang mangmangat na hinang tao na naghahayag ng katotohanan sa social media, na sumampalataya sa batong panulo ay hindi mapapaya hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kaya binibigyan tayo ng mga habilin na makipaglaban tayo sa mga naparito na ginamit ang pangalan ng tagapagligtas at sinira ang covenant, na tayo ang maghahayag ng katotohanan ng kanyang kaluwalhatian, tayo ang maghahayag at nagniningning niya sa karangalan na nagbabantay at nagtitiis, nakikibaka sa mga wicked, sa mga lakad na masama sa sanlibutan, na tinatanggap natin ng maraming kapintasan, maraming pagdurusa, maraming panliliba. Tinatanggap natin na nilalawit tayo, inupusok tayo. Pero to God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ako'y sumasampalataya. Mula sila hanggang sa wakas ng lupa, itinangin at itinagda ng Panginoong Jesucristo na ang bundok ng sayo ay magnilingling sa karangalang walang hanggan at kaluwalhatian. Amen. Maraming tao ay pag-uusapan ng bundok ng sayo na dati hindi kilala. Ngunit magniningning sa karangalan at kaluwalhatian ang bawat participant ng Panginoong Jesucristo na buhat pa lang sa pasimula ay nagpapatotoo na nakasama na ng tagapagligtas buhat ng pasimula. Amen po ba? Amen. Evaluate na natin kung ano yung organisasyon pagdating sa paniniwala ang nakasama ng tagapagligtas buhat sa pasimula na nagpapatotoo. Silyado ang bundok ng Zion. Kaya narinig natin mismo ang Panginoong Jesucristo ang nagsasalita na nakasama ang lahat ng mga churches na nangalan sa 7 kontinente, lahat ng magpapatotoo, nakasama nila buhat sa pasimula.
nadinig natin na galing sa labi at salita ng tagapagligtas, yung iniahasip natin sa social media na ginaganap natin, yung napaka-perfect at napaka-excellent na word of wisdom, word of hope, word of love, word of joy, word of excellence, word of wisdom, word of knowledge, going to heaven. Amen po ba? Amen. Amen. Naunawaan po ba natin na isa lang ang panggagalingan ng paghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan na iahasik sa 7 kontinente upang marinig ito ng mga iglesia na nangalat sa 7 kontinente sa napakaraming mga bansa? Ano man ang wika, ano man ang lagwahe. Amen po ba? Amen. Nabasa po ba natin yung Book of Joel, chapter 2, verse 1? Kung saan ipapahayag ang mabuting balita na ang dala-dala nun naghahayag sa kanyang pangyapak kaligtasan at katiyakan ng ating paniniwala. Ang sinabi dun hipan ninyo ang tinig ng pakakak sa bundok ng Sion. Ang may pandinig ay makinig na mabuti at unawain ang mabuti. Sapagkat ang kaarawan ng Panginoong Kristo malapit na pumarito doon sa mga inihanda niyang kaharian na kukunin niya na yung sariling kanyang kaharian. Amen po ba? At Amen. lahat ng mga sasampalataya sa tagapagligtas, mababasa niyo malinaw na malinaw doon sa Book of Joel, chapter 2, verse 32 na mangyayari lahat ng mga iglesia Dito lang natin maririnig yung tinig ng tagapagligtas na paniniwalaan natin na kasama yung isinugo buhat sa pasimula na nagpapatotoo at binagkalooban ng kapayapaan sa pangangaral at inaakay ang marami sa katiyakan ng kaligtasan at pag-asa ng ating lakad pagdating sa paniniwala. Nagpo ba? Isang hamak at magmang na tao lang na nagsasalita sa social media na ang kanlungan po yung karunungan ng mabuting balita ng kaligtasan natin bawat isa. Kaya hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan at karunungan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Saksi ko sa pagkabuhay na maguli, naninindigan po ako. Buong tapang po ito pinaghihiyawan sa social media upang dumating ang tinig ng tagapagligtas natin sa maraming mapagkailangan at makalaya na sa mga naalipin ng mga walang kabuluhang magdalayang makangaral sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba sa atin? Nakalailibag yung sulat ni Apostol Pablo no, sa mga churches sa Efeso na may mga tatak ng Espiritu, yung mga iglesia sa Efeso upang magbigay ng kapurihan at kaluwalhatian sa ating Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo ng mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Pagdating sa Book of John ang kausap dun sa chapter ng Book of John yung mga banal na apostol ng Kordero. Nasabi ng tagapagligtas nakasama niya tayo buhat sa pasimula yung lahat ng nagpapatotoo sa tagapagligtas. Di ba ito yung napakadakilang mabuting kapalaran binigay sa atin bawat isa na ang nagbigay ng regalo sa atin at gumawa ng konsepto ng paniniwala natin yung hari ng mga hari at hukom ng mga hukom na namumuno at namamahala sa atin bilang taong katulad nyo. Amen po ba? Amen. Na ako'y nagagalak na ipaghiyawan na sa social media na perfect, excellent, yung concept na ginawa ng ating tunay ni isang Diyos na tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya ang paalala sa atin, habilin makipaglaban na tayo sa mga naparito, mga sumira ng sipa ng tagapagligtas. Naunawaan po natin yung mga believers in Christ, in the resurrection, ang babalikan ng Rome. Tayo ang magiging one spirit na katulad ng ating tagapagligtas. Sinabi ng Panginoong Jesucristo kung mahayag na ako, mahayag na rin kayong katulad ko. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba sa may mga pandinig yung naririnig natin? Maliwanag po ba? Amen. Kaya sabi sa atin lahat huwag tayo mag-ipon ng mga pagkain na bubulok at napapanis dito sa mundo Nasisira lang, lumilipas
kundi mag-ipon tayo ng pagkain tumatagal sa langit. Sabi kay Maria, ako ang pagkabuhay na maguli. Sumasampalataya ka ba, Maria? Opo, guro. Kapatid at kaibigan, sumasampalataya po ba tayo? Sige naman ng ating tagapagligtas upang magkaroon na tayo ng 100% perfect salvation, 100% commitment, 100% deliverance, pure gospel of Christ. Nagaganap po ito sa non-profit organization dahil mismo ang foundation ng non-profit organization na itinayo ng tagapagligtas sa paniniwala ay ang Panginoong Jesucristo, foundation ng bundok ng Zion. Amen po ba? Ang Panginoong Jesucristo ang nag-organize sa kaharian, itinayo niya na pinaghanda niya ng tahanan sa langit eh. Na perfect ang kagayahan nating lahat. Kaya pagdating sa Revelation at ang Kundari nakatayo sa bundok ng Zion eh. Hindi nasubukan ang kasinungalingan yung mga lagi ng 144,000. Maging yung kapupunan, yung additional ng 144,000. Bakit po? Dahil ang tagapagligtasan gumawa ng walang hanggang concept na paniniwalaan natin. O di lahat ng tao eh, mga sanggol pa lang na isisilan eh, meron ng pag-asa. Pag narinig itong concept na ginawa ng tagapagligtas natin eh, sa kalooban ng Panginoon Jesucristo eh, magiging convert na sila sa salvation. Sa paglilinis ng maraming lakad ng paniniwala natin eh, butis mo na tayo lahat. Amen po ba? Amen. Amen. Ito na po yung napakadakilang pag-aalay ng papuri, ng kaluwalhatian, pagbabalik ng maraming kadakilaan sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas ng si Kristo Jesus. Maging saksi tayo sa pagkabuhay ng magulit, manindigan po tayo. Makipaglaban tayo sa mga walang kamuluhan lakad ng paniniwala na sanlibutan. Manatili tayong tapat sa salita ng tagapagligtas natin. Ano man ang hindi natin sa pangalan ng Yesu Cristo eh. Kung magkakaisa tayo ng daing at sibigat panalangin at pagsangguni eh. Mamamagitan siya sa ating minamahal na bansa. Mapalad ang bansang Pilipinas na may isang Diyos na tunay at Panginoong sinasamba sa Espiritu at Katotohanan. Amen po ba? Amen. Panalangin natin yung ating presidente na binigyan din niya ng kapangyarihan para mamumuno sa sambayan ng Pilipino. Na napakaraming posisyon sa kanyang panunungkulan. Yung buong sambahayan niya, yung mga senador, yung mga kongresista, yung mga gobernador sa bawat province, yung mga mayors ng bawat city, yung mga barangay captains, panalangin po natin sila. Dahil sa panahon, ng nalalaping panahon, talagang transformation, maraming mababago. Amen po ba? Amen. Kaya yung may mga relasyon, habang nabubuhay tayo, meron tayong napakadakilang tungkulin na humibig tayo ng humibig at sumagbuli tayo ng sumagbuli dahil napakaraming oposisyon sa bawat namumuno pagdating sa Estado. Hindi na bago. Ang Panginoong Jesucristo nga karaming sumirang oposisyon eh. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga bad spirit sinira itong covenant ng tagapagligtas eh. Sabi ng Panginoon eh, sinong pipigil sa akin? Ako ang Diyos. O di, nakayag na po ngayon ito. Hindi na kayang pigilin ito ng mga evil spirit. Hahatulan na sila ngayon doon sa katarungan ng patotoo ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon. Ako ang inyong Diyos. Amen po ba? Hello, people of Zion. Wake up, wake up! Gagalak po na patuloy na binigyan tayo ng spirit of remembrance na alalahanin natin yung walang hanggang konsepto na pinapahayag natin through social media na naghahatid tayo ng kagalakan sa mga nangangailangan, sa mga naalipin ng mga dayang mga ngaral dito sa sanlibutan. Nakagagalap po na paghiyawan sa social media na may biyaya ng pananampalataya na naninindigan ako sa pagkabuhay ng mangguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Yesu Cristo. Amen po ba? Na lahat ng tatalima, tayo ang itinayo niyang kaharian pagdating sa paniniwala. Kaya lahat ng nagtayo ng building,
daratnan pa ng nakasisindak na kahihiyan yan. Amen po ba? Amen. Who is the greatest conqueror of our faith? Isa lang ah. Wala namang kung pwedeng limitaw na pangalan na isa lang ang mandirigma na nag-alay ng buhay sa kanyang bayan. Nababalikan ng tunay na mandirigma na inalay niya yung buhay niya sa kanyang kaharian at banal na bayan. Amen po ba? Ang tagapagligtas lang po ang mayroong kapangyarihang maganda sa kanyang kaharian at sa kanyang buong sambahayan na itinangi niya at pinagtangi niya na lalabing panahon sa panahon ng kawakasan. Nababalikan niya yung kanyang bayang banal na iniwanan niya ng gunita ng paniniwala at alaala na nagbabalik ng maraming kaluwalhatian at kadakilaan at papurit karangalan sa tunay na Diyos natin. Ang tunay na hukom ng mga hukom pagdating sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Amen. Nakakawaan po ba natin yung mga magiging participant, yung magiging accredited sa paniniwala na may relasyon at kaugnayan? Walang takot na nararamdaman ito ng alinlangan na pinaghihiyaw sa social media, nakikibaka sa malalaking organisadong mga relihiyong nagsinitawan dito sa silong ng mga langit. Amen po ba? Amen. Ang pinaninindigan ko, sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, tagyayarihin niya yung kaluwalhatian ng bundok ng Sayo na pupurihin ng sinuman. Amen po ba tayo ron? Amen. Kaya binibibinan tayo na magpakatibay at nagpakatatag tayo. Hindi naman nawawala ng kapuluan yung maliit na bagay na ginagawa natin na ina-apply natin yung konseptong ginawa niya na ikinabubuhay natin. Ang Panginoon Siya Kristo lang namamagitan sa lahat ng lakad natin sa madilim na sandibutan ito eh. Amen po ba? Amen. Kaya yung mawawala, yung makakarinig na binigyan din ng kalayaan at karapatan na yung may pandemik, kung tatalima ba o hindi tatalima, sila din ang pararatingan ng consequence dito eh. Amen po ba? Amen. Naramdaman hindi kalagayan mo, naka-freelance ako. Hello? Nasa neutral ako ng pagpapahayag ng katotohanan sa social media. Dahil ito, ang buong katungkulan natin bilang tao. Akayain natin yung maraming nakakarinig sa katiyakan ng kaligtasan ng tag-asa natin lahat. Pati yung mga anak natin. Yung angkan at lahi natin. Kaya nga yung mga duwag, puro paimbabawang lakad eh. Amen po ba? Amen. Mahilig magpapuri. Kasi sino ba mahilig magpapuri? Saan galit ang Panginoong Jesucristo? Sa sinungaling. Mahilig magtago sa kasinungalingan. Kasakit dun sa mga sinungaling. Amen po ba? Amen. Pero sa naninindigan sa katotohanan, nagagalak sa katotohanan. Dahil ang katotohanan ang nagbibigay buhay. Ang katotohanan ang nagbibigay tagumpay sa akin. Amen po ba? Amen. Wala kayong mararamdaman na kaipopulituhan. Excellent! Isipin natin mabuti. Bilang tao, sa pagiging tao natin, gano'n man ang edad natin ngayon, hindi tayo pinagkulang ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng aspeto ng buhay natin eh. Ba't tayo ngayon, pinagkukulang natin yung ating tagapagligtas? Nararamdaman po ba natin? Nararamdaman po ba natin yung paninimugo niya sa atin bilang tao? Ngayon, kung gusto natin, huwag natin pagmungkahi at panimuguhin ng tagapagligtas, manindigan tayo sa tanda ng patotoong ginawa niyang halimbawa na siya din ang nagpapaalala sa ating lahat upang huwag tayo mapahamak sa darating na galit at puot niya sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. May puot na darating at galit eh. Kaya nga yung kanyang sambahayan, yung kanyang sariling bayang pag-aari na naghahayag ng karangalan ng ating tagapagligtas, binigyan ng walang hanggang karangalan sa pag-iintay, binigyan ng immunity, everlasting immunity. Amen po ba? Tatagal tayo hanggang sa muli niyang pagparito. Siya lang ang nag-separate lahat at nagtakda ng lahat ng bagay na yan sa huling panahon. Itinangin niya na ginayat niya yung maluwalhating sambahayan niya.
Amen po ba? Amen. Mga tao ng Panginoong Jesucristo, yung sambahayan niya. Hindi niya sinabing pagtayo niyo na konkretong bato para sambahin niyo ako. Gumawa siya ng panukala na aalalahanin natin yung ginawa ng hari ng mga hari, na inalay niya yung buhay niya doon sa buong sambahayan niya, na babalikan niya. Na tinawag niya yung kanyang karya, na iglesia ng bundok ng Sayon, na pinaganda niya ng tahanan sa langit yung bawat individual na iglesia na magkakaroon ng valid na relasyon, perfect na relasyon, going to heaven. Binigyan niya ng susi ng kabanalan na bubuhay, na saksi sa pagkabuhay na maguli. Binigyan niya ng susi ng pananampalataya na kung sinabi niya na kung saan ako naroon, doroon kayo. Amen po ba tayo? Amen. Sinalitang lahat ng tagapagligtas sa atin yan. Amen po ba? Amen. Kaya ito ako, isang hamak na tao, duha magmamo, para hiyain yung mga nagmamatayong ng sanlibutan, hiyain yung mga sumira ng tipan ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Ako'y sumasampalataya at idinidigdir ako sa 7 kontinente sa buong mundo, na ang bundok ng Sayon ay pag-uusapan ng maraming labi. At itong mga sumira ng konsepto ng tagapagligtas ay pararating na lang, nakasisid na ka, nakakilabot na kahihiyan at matinding takot. Amen po ba? Amen. Naway madali na mangyari ang lahat ng hula ng mga banal na propeta. And I command in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, in this place, in the 7th continent, all over the nations. Sa pakikibaka ko ngayon, bilang isinugo ng tagapagligtas, sinasamahan sa kapayapaan at kapatatagan at inaakay ang maraming may patili sa katiyakan ng kaligtasan at kapayapaan at kapatatagan ng buhay natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Kaya ako po ay malapit na pumunta sa pangitain magaganap sa bawat individual na magiging balido, na may relasyon sa pagkabuhay na maguli, na ikabubuhay natin at sa pagtatapat ng ating pananalig, na si Timothy Uman, inanindigan sa patotoo. Dahil sinunatan siya ni Apostol Pablo, na huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo sapagkat dyan tayo naligtas sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Sa biyaya at habag ng pananampalataya pinagkaroon sa ating bawat. Ano po sabi sa ating bawat isa? Makipaglaban tayo pagdating sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Huwag tayo patukso pagdating sa mga bagay na temporary dito sa mundo. Walang kabuluhan yan. Mawawala yan. Itong narinig natin na mababaon natin going to heaven eh. Dahil ang Panginoong Jesucristo nagbigay sa atin ng susi ng pananampalataya going to heaven, na kung saan siya naroon, doon tayo. Siya rin ang gumawa ng daan na ikabubuhay natin pagdating sa paniniwala. Kung saan siya naroon, doon tayong lahat. Kung mahayag na siya, mahayag na rin tayong lahat. Nakatulad niya. Amen po ba? Amen. Sabi doon sa Revelation chapter 22 verse 7, ipinakita kay Apostol Juan yung mangyayari na pinaniniwalaan at kinabubuhay natin at tinutupad natin ngayon sa pagbabantay at pag-iintay natin, na binigyan tayo ng katiyakan sa pag-iintay at bilang mga tagapagbanta ay siya muli niyang pagparito na babalikan niya yung sariling kanya na pinaganda niya ng tahanan sa langit, ang banal ng bundok ng Sayon, na bunga sa pagkapakanay na pinagiging ganap at perfect sa paniniwala. Jesus Christ is the greatest foundation of our faith in the resurrection. Ano ay nakita? Pinakita kay Apostol Juan na magaganap sa atin bawat isa. Mapalad ang mga nakarinig at tumutupad at sumasampalataya sa aklat ng hula na ito. Ang sabi sa iyo at sa akin, ako'y madaling paparito. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung pagparito niya? Gaganapin natin yung hula. Binibigyan tayo ng assurance of faith na ikabubuhay natin itong ginaganap natin na nangyari sa bansa ng Pilipinas sa pulo ng mga dagat na luluwalhatiin ng Diyos ng Israel in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Muli, kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Kami po ay nagaganap sa lahat ng mga participants, sa lahat ng mga listeners, na ang tagapagligtas natin ang
napakabuti ata, walang hanggang tunay na Diyos na nahabag sa atin ang nag-organize ng konsepto ng ating pananampalataya. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Through Jesus Christ in the resurrection, God bless people of Zion. Amen, amen, amen. Thank you, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hallelujah. Tunay ng marapat mga kapatid at mga kaibigan, na ikagalak natin sa ating mga puso at sa ating mga pag-iisip, sapagkat patuloy na ipinapaalala sa atin ng Panginoon ang napakadakilang biyaya, ang pagkaalam na ikaw at ako, tayong lahat, itinalaga na ng Diyos bawat pananguna ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Isang bagay na tunay na nakagagalak na sa harapan ng Panginoon, lahat ng mga banal, umawit ng pagkilala, pagpupuri, pagbuwalhati, at pagsamba sa kanyang dakila at banal na pangalan. Alleluia, Alleluia. Awitin natin na may buong kagalakan mga kapatid. Alleluia. Hallelujah. Salvation and glory and honor and power unto the Lord our God. Hallelujah. Praise our God, all ye servants, and ye that fear him, both small and great. Alleluia. Hallelujah. For the Lord God omnipotent reigneth. For the Lord God omnipotent reigneth. For the Lord God omnipotent reigneth. Patuloy tayo mga kapatid na magtaas ng ating dalangin ng pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama na limalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, ang iisang Diyos na tunay na patuloy na nagpapaalala sa kanyang mga minamahal na mga hirang ng lahat ng mga bagay na marapat na ipabuhay at patuloy na tanggapin ng dakila at banal na kagalakan. Amen. Salamat Panginoon sa pagkaalam at pagkaalala na sa pamamagitan din ng minagaling ng iyong dakila at banal na kalooban, ikaw ang nagtatag sa aming buhat pananguna. Kami, ang mga hinirang mo, mga lingkod ngayon na sa panahon ng kasalukuyan ay tumutupad ng lahat ng mga bagay na sinalita mo sa pamamagitan ng mga banal na propeta, buhat pananguna. Amen. Salamat Panginoon, nagagalak kami na patuloy na aming napag-aalaman at napagsasalusaluhan na kami sinalita mo na buhat pa sa panahon nakaraan.
na Amen. ngayon sa panahon kasalukuyan nahandang mahayag sa buong sanlibutan. At tunay nga, Panginoon, na nakagagalak isipin na kami ginamit mo yung mga lingkod at mga hirang na ibahagi ang mabubuting balita sa lahat ng mga taong tumatahan sa buong sanlibutan. Amen. Salamat, Panginoon, sa katatagan, sa mga pangungusap na patuloy mong ginagawad sa amin upang madinig na ng aming mga kapatid at mga kaibigan ang iyong banal na katwiran na sa panahong ito, na sa sandaling ipamuhay ng sinuman, nakatitiyak sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Salamat, Panginoon, nakakagalak na ang kagalakan ilalagay mo sa aming puso at isipan ay patuloy namin na ipamumuhay kung kahit dakila at banal ang iyong pagbati sa amin na ang kapayapaan ay sumasa iyong bayan. Amen. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ito. Tunay nga na ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at ang aming dakila at banal na pagsampa sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi na Amen, Amen, Amen.